kanilang kaligayahan. Laging nakasitin sa isip ko ang sabi ni Sister Joy, nahawakan ko ang milyon, pero hindi ako naging masaya. Nung naramdaman ko at na-encounter ko ang ating Panginoon, doon ko nakita ang kasiyahan. Diba? Kaya may church tayo ngayon dahil sa pagmamahal ni Sister Joy sa ating Panginoon. Siya yung ginamit ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Grabe. Hallelujah. Kaya mga kapatid, lagi tayo magkaroon ng confidence sa ating sarili. Tandaan mo, anak ka ng Diyos, hindi ka basta-basta. Amen? Kakaiba ka. Diba? Sa dami-daming tao sa mundong ito, kita mo, ilang libo to ang nakatira dito sa libas. Isa ka sa piliin ng Panginoon upang marinig mo ang pangako niya. Siguro kung ako, mga kapatid, every time, mga kapatid, kahit saan ako pupunta church, talagang binibigay ko yung the best ko na papuri sa aking Panginoon. Amen? Dahil hindi tao ang pinupuri ko dito, kundi sino? Ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Sana ako. Ang sarap sa piling. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 13. Ako, naligaw na ako. Sister Angel, may pabukas mo na Ephesians chapter 4, verse 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Sabi po dito, praise the Lord. Ephesians chapter 4, verse 13. Hallelujah. Wala na. Ay, sabi ko dito, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hallelujah, kapatid! Isa sa dahilan ng pagtawag sa atin upang suriin natin ang ating pananampalataya, upang matuto tayo magtanong kung tayo ba ay may relasyon sa Diyos o tayo ba ay relihiyon lang. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, may relasyon ka ba sa ating Panginoon? O baka tayo ganito dahil sa ating relihiyon lang, mga kapatid. Tandaan natin, ang relihiyon hindi makapagligtas sa atin. Ako lagi kong daladala ang pangako ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa buhay ko. Amen? Tandaan po, pag wala na tayo, mga kapatid, relasyon sa Kanya, lagi Kanyang kakalabitin. Gusto mo bang kalabitin ka lagi ng Panginoon? Gusto mo ba lagi ka bibigyan ng problema? Diba? Kaya patuloy kang lumapit sa ating Panginoon. Good man or bad na nangyayari sa buhay mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Amen? Gusto ng Diyos, mga kapatid, ay lumago yung spiritual mong buhay. Di po ba? Hanggang maging katulad ka niya, dahil mahal ka niya, ayaw niya na ibaon mo ang sarili mo sa kasalanan at sa kahirapan, mga kapatid. Amen? Diba? Pag tayo, mga kapatid, diba? Pag nasasaktan tayo, diba? Anong ginagawa ng tatay natin? Niyayakap tayo, nilalambing tayo, pinapatahan tayo. Ganon din ang ating Panginoon. Gusto niya, mga kapatid, na lagi tayong sa piling ng ating Panginoon. Ayaw niyo bang lagi niyang makasama ang ating Panginoon? Sino dito gusto niya makasama lagi ang ating Panginoon? Praise God! Hallelujah! Sabi sa Hebreo chapter 12, verse 6. Hebreo chapter 12, verse 6. Praise God! Ito Sister Angel, dito na. Sabi, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Kaya pag may pagsubok ka, huwag kang magregla
reklamo pag tayo pinapalo ng ating Panginoon. Amen? Pag nakakaranas tayo ng ating pagsubok, mga kapatid. I will share, mga kapatid, yung buhay ni Ben. Yung isang character na napanood ko. Si Ben, mga kapatid, isa siyang lasinggero. Araw-araw umiinom ng alak yung buhay niya. Uwi sa trabaho, inom ng alak, hanggang, mga kapatid, dumating sa time, mga kapatid, na may isang kasama niya sa trabaho na nag-invite sa kanyang pumunta sa church, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, first time niya pumunta sa church, hindi po siya agad ng ating Panginoon. Alam mo, mga kapatid, nung paghipos sa kanya, mga kapatid, totally surrender siya. Sabi niya, Lord, ito ang buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon, o God, kung nagkasala ako sa iyo. Alam mo, mga kapatid, on this spot, binago siya agad ng ating Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, yung nag-invite sa kanya, siya pa yun ngayon yung grabe mag-worship sa ating Panginoon. Siya pa yun, mga kapatid, na talagang totally ginamit ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya, mga kapatid, i-prepare mo yung buhay mo. Wala dito kung ilang taong ka ng relihiyon, mga kapatid. As long, mga kapatid, na yung desire mo magpagamit sa ating Panginoon, gagamitin ka niya. Amen? Pag nasumpungan ka ng ating Panginoon, mga kapatid, walang makakapigil sa iyo. Ako nga, mga kapatid, unperfect, pero ginamit ng ating Panginoon. Di ba? Grabe, ang dami kong nagawang kasalanan sa ating Panginoon. Kaya every time, mga kapatid, na naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, hindi ko talaga maiwasan, mga kapatid, na humagulgol, mga kapatid. Kanina habang nakaupo ako dito, sinasabi ko, Lord, thank you. Nag-isa ko sa pinili mo. Umiiyak ako habang pumunta na si brother. Lumabas na lang ako kasi sabi ko, mga kapatid, every time na naramdaman ko, mga kapatid, kung paano kumikilos si Lord sa buhay ko, kung lahat ng blessing na ginawa niya sa buhay ko, alam mo, mga kapatid, yung blessing na binibigay ni Lord, hindi mabilang sa ating daliri. Amen? Kaya huwag kang mag-focus sa pagsubok mo, mag-focus ka sa blessing na binigay ni Lord sa buhay mo. Amen? Yung pagsubok, blessing din yan. Amen? Kasi kung wala tayong pagsubok, hindi mo maramdaman o maranasan na ang Diyos na pinaglilikuran mo, kaya ka pa ng pagtagumpayan. Praise God. Hallelujah. Ayan. Number 2, mga kapatid. God uses temptation to teach us to obey. Hallelujah. Hahayaan ng Diyos, mga kapatid, na matemptation tayo o matintar tayo para matuto tayong sumunod. Kapatid, hindi ang Diyos ang nanunukso, ngunit, mga kapatid, hindi niya pinipigilan ang tukso. Bakit? Para matuto po tayo. Sabi sa Santiago 1:13, sabi, huwag sabihin ni naman na tinukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Hallelujah! Tandaan mo, ang tukso ay di kasalanan kasi kahit si Lord tinukso siya. Amen? Pag once na naka-action ka na, doon na yun magiging kasalanan. Kaya, mga kapatid, pag once na may bumubulong sa iyo na alam mo na hindi nakakabuti sa iyo, huwag mong pakinggan. Di ba sabi kanina ni Pastor, alam mo naman kung anong tama at mali. Alam mo naman kung anong ikakabuti mo at ikakasama mo. Amen? Bakit ka pa pupunta sa ikakasama mo? Nandito ka na sa kamay ng ating Panginoon. Bakit mo pa mapasamahin yung buhay mo? Isa ka sa choosing ng Panginoon. Di ba? Isa ka sa pinili ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag na tayong lumingon pa sa kaliwa o sa kanan. Dire-diretso tayo. Amen? Pag nandito ka na sa kanyang, mga kapatid, kamay, huwag mo lang hayaan o takain pa na humiwalay sa kanya. Napakahirap mahiwalay sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapatid, kung walang tukso sa mundong ito,